Happy New Year po. Okay, tayo po ay nasa panibagong taon. Natapos na yung 2025. Salamat sa Diyos sapagkat although mayroong mga karanasan tayo naganap, masaya o malungkot ng year 2020, pero still dahil ang pag-ibig ng Diyos po ay tapat, hindi nagbabago, laging sariwa, tayo po ay inspired ng kanyang biyaya. Amen po ba? Sabi po ng Revelation chapter 21 verse 5, "And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And it said unto me, Write, for these words are true and faithful." At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya, "Isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi nangyari. Nakita ni John, ito ipinahayag kay John, na sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tinapos niya yung luma. So, yun po yung pinaka-context nito eh. Tinapos niya yung lumang tipan na alam natin na yung lumang tipan ay nakapokus sa physical, sa flesh. Alam mo, Hebrew 9, 13 and 14. "For if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctify it to the purifying of the flesh. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abon ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan o narumihan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman." So yan po yung Old Covenant. Ang nililinis at ang focus ay sa flesh, sa laman. Okay. Pero yung 14, ito na yung pagbabago. Sabi ng 14, "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." So, sa Tagalog po ay, gano'n pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos. So itong ginawa ni Kristo, na inihandog niya yung kanyang buhay, sabi walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi. Spirit po yan. Conscience sa ating isipan. So sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So okay. So makikita natin na talagang binago from flesh to the spirit. Mula sa physical patungo sa spirit. Okay. Kaya na-enjoy natin itong pagbabago na ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng Ephesians 1:3, kaya daw natin napupuri at napasasalamatan ang Diyos. "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Yeah. Diba? Sabi sa Tagalog, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo." Ang sabi ko nga po, kapon ay Bible study ko si Ann para makatulong dun sa kanyang kalalagayan. Yung isipan kasi dapat talaga ay mas strengthened. Di ba sabi ng Ephesians 3:16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by the Spirit in the inner man, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. At yun ay sa isipan. Napaka-importante na ang isipan ng isang tao ay maging matatag. At yan ang ginawa ng Panginoon. Na kapag ang isipan ang siyang nagbago, di ba sabi ng Ephesians 4:23, "And be renewed in the spirit of your mind." Ang linaw po nun. "At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip." Alam niyo, yung espiritu, diwa yan eh. Diwa ng Pasko, diwa ng kapayapaan, diwa ng kalayaan. Spirit is pag-iisip. Kaya nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, nasa atin ang kanyang espiritu, ang kanyang pag-iisip. Kapag tinatanggap mo yung kanyang salita,
lalo na yung pagbabago na nais niyang mangyari. Una sa mga first century believers from old covenant system to the new covenant. Nilinaw naman ng Hebrew 7, 8, and 9 na kung walang kakulangan ang una, ang luma, hindi na kinakailangan pa ng bago. Magiging malinaw sa atin na kasi noon araw, malimit natin na binabanggit yung 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things pass away. Behold, all things are become new. Pero ang context kasi niyan hindi naman yung dating ikaw ay ganito, masama, ngayon ikaw ay bago na. Yung laman, pwede mo yang baguhin ng ayusin, pero hindi mo makukumpletong baguhin yan kasi ang nature niyan, karnal. Iiral at iiral pa rin yung kanyang nature. Tama? Pero yung all things become new, hindi mo siya pwedeng ipasok doon sa physical, sa behavior mo, sa ugali mo. Papasok at papasok pa rin yung mga kaisipang panglaman, pangkarnal. 'Di ba? Papasok although nadidisiplina mo sarili mo, nababago mo at even hindi mga Kristiyano, kaya niyang baguhin yung kanyang ugali. Halimbawa, mula sa pagkabata, nagma-matured siya. At experience is the best teacher. Sa pangkalahatan yon. Pag focus tayo sa pag-uugali. Kasi yung kabataan, meron yung tinatawag na adolescent period. Ano yung adolescent period? Yung nasa panahon na siya na nagmamatured na at iniiwan na niya yung kanyang pagkabata. So, ito yung stage na mapusok. Kaya minsan ang kabataan, hindi mo siya basta-basta mapabali. Sabi ko nga, nagte-testimony ako kay, alam mo nung araw, kung ano yung mga naranasan ko na ngayon, pag binabalikan ko, natatawa na lang ako. Ba't ba ganun ang isipan ng isang kabataan na nasa adolescent period? Diba? Pero nare-realize siya, pag meron siyang mga naging karanasan, mali pala yun. So then, nagmamature siya. No? Normal yun sa buhay ng isang tao na yung changes, nagkakaroon siya ng pagbabago. Pero hindi doon nakapokus itong sinasabi ng Bible na ating pinapaksa. Behold, I made all things new. Ginawa ko lahat ng bagay na bago. Iba ito. Ito ay nakapokus sa ating spiritual na pagkatao, sa ating buhay spiritual. Hindi ito nakapokus doon sa behavior, sa ugali, doon sa kahinaan, na pag ikaw ay Kristiyano, nagbabago ka. Pero naniniwala tayo na, sabi ko nga, pag ang isang Kristiyano naunawaan niya yung pag-ibig ng Diyos, malaking tulong ito sa kanyang pamumuhay, even sa pamumuhay sa lupa, pakikisalamuhan niya sa kanyang kapwa, at sa lifestyle niya. Kasi hindi na siya masyadong magiging focus. Although meron siyang pangarap, although siya ay merong mga gustong mangyari sa physical, pero kung sakali man na ano man ang maganap at mangyari, nananatili yung contentment. Yun ang kagandahan sa isang mananampalataya na napupuno ng pag-ibig o ng kaalaman, ang kanyang isipan nagbabago patungkol sa mga bagay na blessing in the spirit. At nakikita niya na hindi na siya magiging sobrang sakim, nakikipagkompetensya, at ang buhay niya nga ay dalawa na ang pagkatao niya. Yung kanyang espiritu ay nabuhay na mag-uli. Born in the spirit. Nabuhay na mag-uli. May panibagong buhay na siya dahil yung dating patay, dahil lahat tayo ay pinagharian ng kamatayan, naghari ang kamatayan according to Romans chapter 5, verse 12. Kaya kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao, yung unang tao dyan ay yung kapanganakang physical, kay Adam, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito,
Ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Lahat. Mula sa pagbagsak ni Adam ay yun ang tawag na may manang kasalanan. Naghari ang kasalanan. Naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So namatay yung kanyang espiritu. Bunga nung unang sa pamamagitan ng isang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao, si Adam. Sabi ng verse 13, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Lalo na nung dumating yung kautusan, lalong pinagtibay na ang lahat nga ay pinagharian ng kamatayan. So sa gospel, pag tinanong po kayo, ano ang iniligtas sa atin ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? So, kabisado mo na ang sagot mo. Hindi ka na magugulat, di ba? Mula sa krus, yung tinatawag na rito yung kaligtasan, so saan ka naligtas? Ang sagot ay ano? Kamatayan. At ang kamatayang tinutukoy ay kamatayang espiritual. Marami tayong makukonect dyan eh. Ephesians 4:18. Having the understanding darkened. Ano nangyari? Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Yan ang kalalagayan ng isang taong patay ang espiritu. Hiwalay, wala siyang buhay na galing sa Diyos o yung tinatawag na eternal life. At yan ay makukuha lamang ng isang tao sa ginawa ni Kristo sa krus kung maliwanag niya naiintindihan ito. Kaya siguro, mapapansin nyo, bakit ko kayo ini-encourage, dapat maging kabisado natin ang gospel. Yung pasikot-sikot, pag tinanong ka, kaya mong sagutin, hindi ka maliligaw. Di ba sabi ng ng 2 Corinthians 4:3-4? If our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong, hindi naiintindihan, hindi maliwanag, sabi doon ay may talukbong lang ito sa mga naliligaw. Ang hirap kaya nung wala kang alam. Kaya yung encouragement na lumago sa kaalaman sa ating isipan. Dapat mapuno ito ng kaalaman nung kapangyarihan o biyaya ng Diyos. Dahil ito yung pinatutunayan ng Bible mula pa sa pasimula from old scriptures hanggang sa new covenant. Na yung old ay shadow, anino, at ang substance ay ang ginawa ni Jesus. So ito yung pinaka kahalagahan nito na ito ay spiritual blessing. Kasi ang focus nito ay iniligtas yung ating espiritu. Okay. From physical to spiritual blessing. Behold, I make all things new. Doon pa rin tayo sa context. Behold, I make all things new. At ang pagbabago nga ay nakapokus from old covenant to the new covenant. So, meron tayong mga pinaksa, di ba? Na yung dati sa old covenant, physical temple, physical holy city, physical land, nation, ano pa? Physical blessing, physical heaven and earth, papunta sa new spiritual. Lahat naging bago. Sa Galatians chapter 4, from verse 22, sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa ay sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Ito po ay metaphor, paghahambing, or masabi nating figurative. Parang talinghaga ito na sinabi ni Apostol Pablo. Si Abraham daw ay mayroong 2 anak. The one by a bondmaid, yung isang alipin. The other is by free woman, yung babaeng malaya. Okay, natandaan nyo ba? Galatians chapter 4 din. Pinaksaan natin ang isang bata ay ang kanyang
ang pasimula niyang kalalagayan, katulad siya ng isang alipin. Although siya ay Panginoon ng lahat. At sabi din ni Pablo doon sa Galatians chapter 4 na, sabi ng verse 2, datapat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon. Merong nag-aampon at mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Sino yung pasamantalang nangalaga? Yung Old Covenant, yung law. Sila din yung tagapangasiwa, yung mga administrator, yung mga namamahala noong Old Covenant. This is the priest, the high priest, di ba? Sila yung mga dating mga tagapag-alaga. Kaya nga, sabi ng Galatians 3:23, ngunit bago dumating ang pananampalataya. So yan, but before faith came, yung faith dyan, yun yung New Covenant. Sa New Covenant, wala na yung law. Wala na yung work. Di ba? Biyaya na si Christ. At ang kailangan mo ditong gawin, pananampalataya. Kaya, but before faith came, bago dumating ang krus o ang pananampalataya, we were kept under the law. Una yung mga Hudyo. Sila daw ay noon una ay nasa ilalim ng kautusan. So yun yung sinasabi ng Galatians chapter 4 na nasa ilalim ng pangangalaga at ng pamamahala noong pasimulang aral. Nasa pagkaalipin. So yung wala pa dito, ito yung faith. Ito yung new. Nananatili pa siya sa old. Di ba? Pansamantalang nasa pangangalaga, sabi ng Galatians chapter 4, verse 2. And then, tuloy natin itong 23. Bago dumating ang pananampalataya, bago dumating ang bago, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay ipapahayag pagkatapos. Pagkatapos nito, ito yung marireveal. Ito yung bago. Ito yung malaya. Ito yung anak ng pagkaalipin. Ito naman yung the New Jerusalem. Before faith came, we were kept under the law. Sabi ng 23. And then sabi doon sa 24, ano pa ang kautusan ito, itong old, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Una sa mga first century believers, sa mga Hudyo. No? So ito raw itong law naging tutor. Kaya pansamantalang naging tagapag-alaga at merong namamahala. Ito nga yung mga nagmi-minister dito, mga priest. Pero ang purpose niya is tutor siya patungo kay Christ. Sabi diyan sa 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ay ariing ganap. Dito, magiging ganap ka, perfect. Pag nakapokus ka sa spiritual, pag bumokus ka sa physical, mamamali ka, mako-confuse ka. Maguguluhan ka. Nagbago, 2025, may New Year's resolution, pero nagfe-fail. Tapos, dating na 2026, mag-New Year resolution naman. Okay, walang masama doon kung sa physical aspect ng buhay. Pero pag pinag-aralan mo ang nature ng laman yan. Kaya yan ay may pagkasira, corrupt. Pero in the spirit, pag yun ang nagbago, hindi mo na siya pwedeng baguhin pa o sirain pa. Walang makapagbabago na. Mananatiling bago. At pag sinabing bago, hindi nabubulok, hindi napapanis, hindi nasisira, hindi na didecay o nagpe-fade. Wala. Laging bago. At pag nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo, magiging masaya ka. At ang pinakakompleto nito, kung bakit si Paul ay sabi sa Philippians chapter 1 na kahit anong pagbagsak or papapangit na karanasan niya sa physical na aspeto ng kanyang buhay, lagi siyang nasa bilangguan, inuusig siya. Parang ang lungkot ng buhay Hindi siya makapag-enjoy ng napakalubos in their time. Pero tinan ninyo, sabi niya,
Ayon sa verse 20 muna, according to my earnest expectation and my hope. Ano ba talaga yung pag-asa? Ang pag-asa ba dito lang sa lupa? Hindi. Tingnan niyo. Nasa ano may hindi ako mapapahiya. So ang na kay Kristo, yung kanya, kung maliwanag sa kanya kung ano yung kanyang pag-asa, kung ano yung kanyang pinakamimithi, hindi siya mapapahiya. Dito sa physical, mapapahiya ka eh. Kasi nga, itong ating laman, dadaling ka minsan yan sa kahihiyan eh. Di ba? Nagfe-fail ka kasi nabigo ako, hindi ko nagawa. Kaya wag kang masyadong dumipende na magtatagumpay ka ng 100 at constant dito sa physical. Okay? Tuloy natin. Hindi mapapahiya. Yung kanyang inaasahan, iniintay, hindi daw siya mapapahiya. Kung hindi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakilain si Kristo sa aking katawan, sa kanyang physical, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o dumating man ang kamatayan. Okay? Tingnan natin. Para makita natin yung kabuuan at kagandahan na mayroong pag-asa ang isang Kristiyano. In verse 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Okay, di ba tayo nalulungkot tayo pag dumarating ang kamatayan? Walang may gusto. Di ba? Na merong lumilisan. Kasi isa po sa naging umaatake din talaga kay Ann ay yung pag naalala niya yung mami niya, bigla na lang iiyak yun. So, i-comfort ko na lang siya. Pinaliwanag ko sa kanya to. Ang sabi ko sa kanya, itong physical, dati napakaganda. Pero nga, flawless pa eh. No? Hindi tayo dapat mainggit. Kung ikukumpara mo yung sarili mo sa iba, magkakaroon ka ng self-pity, makikita mo may kapintasan ka, bakit ganun? Ang daming question. Di ba? Bakit hindi pare-parehas sa physical? Pero, unti-unti kong dinadala yung blessing ng Diyos na spiritual. Sabi ko, pag nakita mo na napakapalad pala, although mayroon kang kapintasan sa physical, ay napakaganda pala na maunawaan mo kung ano yung ginawan talagang blessing ng ginawa ng mabuting balita o yung finished work ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin is spiritual. Ang problema, pag ang isang tao, hindi niya matanggap yung spiritual blessing, ay talagang problema yon. At napaka-importante na maunawaan, ano ba talaga ang blessing ng ginawa ni Kristo? Ano ba talaga yung, behold, I make all things new? Ano ba talaga yan? Kasi nga, maraming simbahan nakapokus sa physical. Laging yun ang perimeter. Okay, wala namang masama. Kasi seek ye first the kingdom of God and His righteousness at idadagdag ang lahat ng mga bagay. Pero sabi ng, masyahan na lang kayo kung anong meron ka. Basta ang mahalaga, meron kang isinusuot, meron kang nakakain. At ang pinakakayamanan mo, yung ginawa ni Kristo sa iyong dating espiritu na patay, pero ngayon, blessed na. Kompleto na. Colossians chapter 2 verse 10. And ye are complete in Him. Tinatanggap niyo ba yan? Na kapag ikaw ay nakikristo, perfect ka na. Complete ka na. Wala kang kulang. Kaya yun yung bago. Ang problema dito, kapatid, hindi natin nakikita. Pero malinaw naman, ang sinasabi ng Bible na sa Corinthians, nasabi doon, while we look not on the things which are sin. Hindi tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita. Kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Ano pa yun? Spiritual things. Heavenly things. Na yon yung blessing at pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng gospel. Kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kung bakit kahit na minsan ano yung dinaranas mo sa buhay, ay naroroon pa rin yung joy at hindi ka pa rin mapapahiya kasi yun yung pinakamalaking benepisyo at pakinabang kasi eternal yun. Maybe sa lupang ito, mapapahiya ka. Kasi nga yung nature ng ating laman ay pabago-bago yan eh.
Ang nature yan talagang laman. At minsan natatangay tayo. But the good news is, tinapos na niya yung laman, which is yung una. At ngayon ay dinala ka na sa bago. Ang importante lang dito, nagliliwanag sa iyo, lest the glorious gospel of Christ should shine unto them. Dapat magliwanag yung ganda at focus ng blessing ng mabuting balita. Ewan ko na kung ite-treasure mo. Kasi kapag ang mas higit na nakalalamang na benepisyo sa iyo ay physical at yung spiritual ay hindi mo matanggap na mas ahead at mas glorious yun at mas maganda yun, eh yun ang problema. Eh doon tayo tinawag sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan, sabi ng Hebrew 11, ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Happy po ba ang ating bagong taon? Laging happy, ano man yung taon. Sa isang Kristiyano, hindi nawawala yung pagkabago mo kahit na lumipas na yung dating mga taon ng buhay natin. Amen. Balik ako sa Philippians, chapter 1, 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Makikita natin na itong pamumuhay sa lupa, staging point lang talaga to eh. Kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka taga rito. Tayo, estranghero lamang tayo sa lupang ito. At ang pagkamamamayan natin ay heavenly. Ang talagang tahanan natin ay langit. Dito para tayong nag-abroad, pansamantala para lamang makasalba sa buhay. Pero ang pinakamahalaga dito, habang nabubuhay ka sa physical, makita mo yung oportunidad, hindi lamang makasalba ka sa pangangailangang physical. Given na kasi yung pangangailangang physical eh. Kailangan mo lamang gumawa. Kailangan mo lang magtrabaho. Kuhanin mo yung mga blessing ng physical. Given na yan eh. Bungkalin mo ang lupa, magtanim ka ng binhi, kakain ka, aani ka, magha-harvest ka. Pero yung spiritual, dapat yun yung ating pag-ukulan din ng pansin at pagyamanin kasi kailangan maunawaan natin yon. At ang pananampalataya, nung dumating ang pananampalataya, ang sabi ng Galatians, wala na tayo sa tagapagturo. Una sa mga Hudyo, ito pansamantalang tagapangalaga. Pansamantalang namamahala. Parang yaya. Parang maiyaano mo to na yaya. Pero dadaling ka sa tunay na magulang mo, makikilala mo, ito talaga ang tunay mong magulang, dito ka magmamana. Ito talaga yung tunay na iyong magulang. Pagkatapos mong nakaalis ka sa iyong pansamantalang tagapag-alaga. Okay. Tapusin ko muna itong Philippians 1:22. For to me to live is Christ and to die is gain. Kaya habang nabubuhay ka sa lupang ito, dapat makita mo yung pananampalataya, which is dapat yung totoong pananampalataya, patungkol sa liwanag ng Ebanghelyo. 22. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Sabi ko nga kay Ana, tingnan mo to. For to me to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, kikitling ko na buhay ko. Kasi nagigipit. Sabi nung verse 22, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Ewan ko kung ano yung aking pipiliin. 23, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasang umalis. O gusto na niyang talagang complete na sumakay Kristo na at mawala na sa laman eh. At sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Which is far better. Kuhanin natin yung word na far better. Ikaw ay na kay Kristo at ang dadaling ka sa eternal life ay far better rather than dito sa ito din may glory. Better ito pero ito far better kung ikukumpara mo. Dapat maging maliwanag sa isipan na ba't nagkagano si Pablo? Bakit niya hinahangad na siya sumakay Kristo na? Pero sabi niya sa verse 24, kasi sabi ko nga, hindi dapat pag dumanas ka ng mga negatibo, mga kalungkutan sa lupang ito, buti pa mamatay na lang ako. Maganda rin lang naman pala sa langit. Magsusuicide na ako. Hindi. Ang
Mas maganda, kung gusto pa ng Diyos na mabuhay ka, kung ikaw ay pag-aari niya, kung ikaw ay talagang kay Kristo, ano sabi ni Pablo? Gayunman ang manatili sa laman, anong purpose? Kung mananatili ka sa laman, ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Ibig sabihin, yung connected yun sa verse 22. Yung sabi ng verse 22, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Bagaman mayroong pagpapagal, kasi alam naman natin yung word na labor o yung pagpapagal ay parang mayroon kang pawis, hirap, pagod. Pero fruitful. Fruitful na pagpapagal. Sabi ng verse 22, fruit of my labor. O ba? Fruit of my labor. Pag may labor ka, hindi pa easy-easy ang buhay sa laman. Pero yun po ay matitiis mo ang lahat, anuman minsan ang nararanasan mo sa lupang ito, pero kung maliwanag sa iyo yung pangako ng Diyos, kaya mong tiisin ang lahat. Inspired ka ng pangako ng Diyos. Ang nagiging inspirasyon mo, ang isipan mo puno ng kanyang pag-ibig at pangako. At naniniwala ka doon. Pag sinabing far better, kung hindi man ako dumanas at nakakainggit yung iba na parang sobrang nag-enjoy sa lupang ito, pero hindi ka maiinggit sa katotohanan dahil alam mo, perfect ka. Kay Kristo, ikaw ay perfect na. Amen. At ang pinaka-kayamanan na mayroon ka, wala sila. Maaawa ka pa nga sa kanila. Hindi ka maiinggit. Kasi yung isipan mo ay malakas, matibay, malusog. Wala kang takot. 2 Timothy 1:7. For God had not given us the spirit of fear. Hindi ka magpapanik, hindi ka matatakot, hindi ka mako-confuse. Kasi napuno ang isipan mo ng lakas na nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. God had not given us the spirit of fear. Tayo mga mananampalataya, pag ikaw ay talagang na-equip ng lakas mula sa Diyos, yung isipan mo, meron kang sound mind, but of power and of love and of a sound mind. Malusog yung pag-iisip mo. Amen? Malusog ang pag-iisip mo. Ano man minsan yung mga pagsubok at challenges na dumarating sa buhay mo, makakatayo ka. Yun yung sinasabi sa Matthew ba yun? Yung isang taong nakinig ng salita at ipinamumuhay, isinasagawa, nananampalataya, ay parang isang taong nagtayo ng bahay, saan? Sa ibabaw ng bato. Matibay yung pundasyon mo. Pag sinabing bato, si Kristo yon, yung cornerstone. Si Kristo yung batong panulok. Kaya nakatayo ka sa matibay na muog. Dumating man ang malakas na unos, bagyo, hampas ng hangin, siya ay mananatiling nakatayo. Amen. For the power and of love and of a sound mind. Malusog ang kanyang isipan. Kaya, hindi ka magkukwit sa buhay. Pag dumating sa iyo yung negative, yung mga takot, yung aatakihin ka ng panic attack, uy, alam mo, may nanghula, itong taon daw ito, madugo. Yun daw taon 2025, ay kailangan nating sumakay sa bangka para makasalba. Ngayon daw, yate na. Dapat sakyan. Nakakatakot, di ba? Maraming naniniwala doon sa nanghuhulang yon. Sabi ko, ito yung danger ito yung negatibo nung wala ka kay Kristo. Pag dumating, umataking mga bagay na nakakatakot, marami, ayun na, parang hindi na maganda buhay. Wala nang saysay ang buhay. Ito yung kagandahan na kapag ikaw ay naandoon sa itinatag ng Panginoon na bago, na hindi na maluluma at hindi ka na masisira. Kapag maliwanag sa iyo ang kanyang mga salita, meron kang sound mind. Pag ang pag-ibig ng Diyos ay maliwanag sa iyo, di ba pinag-aralan natin, fullness, Ephesians chapter 4, verse 13. Balikan nga natin yon. Till we all come in the unity of faith. Kailangan meron tayong pagkakaisa ng pananampalataya. Doctrine. Alam niyo yung doctrine? Faith yan. Doctrine is truth.
Ang doktrina, aral, katotohanan. Kaya yung iba binabaliwala ang doctrine. No? Tayo mga iba-iba ang doktrina natin. Hindi, dapat maliwanag sa atin ang doctrine. Dahil doon tayo magkakaisa ng pananampalataya. And of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Sabi ko, kailangan kita mo yung kabuuan ni Kristo. Hindi pwede yung ulo lang ang kita mo. Half body lang. Kailangan yung kabuuan. Paano mangyayari yun? Yung pag-aaral. Grow in the knowledge. Pagkaalam. Saan? Dito. Kaya lang ang problema, dapat bigyan mo ng authority ito. Dapat dito ka nakasandig. Kasi sabi nung Acts, yung mga taga-Thessalonians daw ay naging noble. Magiging mga taong marangal. Bakit? Sapagkat pagkarinig nila ng aral ng mga apostol, pag uwi nila, sinisiyasat nila ang kasulatan kung totoo nga ang lahat ng mga bagay na sinabi nila. Kaya sila naging noble. Naging marangal ang mga taong taga-Thessalonica rather than sa mga Macedonians yata, kung hindi ako nagkakamali, kinukumpara, dahil sila ay talagang nagsisiyasat sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yun ang challenge. Para mag-grow ka sa pagkakilala, sa kabuuan ng kaganapang ginawa ni Kristo, at lalo na makita natin na hindi ito nakapokus sa physical. Ito ay spiritual blessing. At dapat magtiwala ka na kahit hindi nakikita, dahil andito pa tayo sa laman, mas maganda doon. Sabi ni Pablo, far better. Kaya siya nagigipit. Pero hindi naman ibig sabihin magpakamatay na ako. Kung hindi nawawala yung pag-asa. Hindi nawawala yung inspirasyon na mayroon kang kayamanan na nasa iyo na sa iyong pagkataong loob kung magpapatuloy ka sa pagre-research, pag-aaral. Sabi ko nga, kasi malino naman na sabi ng Bible you search the scripture for in them you know that you have eternal life. And this is what that testify of me, sabi ni Jesus. Ito ang nagpapatotoo at nagpapakilala tungkol sa akin. Kaya challenge ko si Ana, dapat makilala mo ng buo si Kristo. At ang nagpapakilala kay Kristo ay ang scripture, ang kasulatan. Diba? Pagkatapos, ano sumunod doon? John 17:3. And this is eternal life. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka, that they might know thee, na isang tunay na Diyos, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So, ang eternal life ay hindi nakukuha sa confession lang. Saan nakukuha? Kilalanin mo. Ano sabi ng John 5:39? Sabi ni Jesus sa mga Hudyo, you search the scripture. Ang problema, sa mga Hudyo, sinasaliksik ang kasulatan pero tinanggihan naman at hindi lumalapit kay Jesus. Bakit? Anong problema? Kasi ang expectation nila palagi, physical. Diba? Nung sinabi niya na ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, natisod na sila. Ba't sila natisod? Kasi ang expectation nila hindi nagbago. Hindi nagbago yung kanilang isipan na ang daladala ni Jesus ay heavenly and spiritual. Ang expectation pa nila doon sa makakain, yung physical blessing, ayaw nilang umalis dito. Samantalang ang pangako is spiritual. At yung kanila, kaya sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikitang narito o naririyan, kundi ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Saan? Inward man. Pero hindi sila masyadong interesado doon sa kanilang spiritual na pagkatao. Hindi nila alam na si Jesus ang pagkabuhay na mag-uli at ang bubuhayin mag-uli hindi physical, kundi yung kanilang estado o kondisyon na patay sa espiritu. So tayong mga born again, born in the spirit, maliwanag sa iyo to. Okay, siguro maintindihan niyo ako ngayon. Bakit sinasabi yung pinag-aaralan natin na sisasatin mo sarili mo kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Di ba? Search yourself. Paano paraan? Mag-aral, unawain ang salita ng Diyos, yung kasulatan, ang bigyan ng importansya. Tingnan nitong 2 John 1:9. Ang sino mang nagpapatuloy
at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. Ano sabi ng verse 10? Kung sa inyo ay dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, doctrine. Tanong ko po, mahalaga po ba yung doctrine? Huwag po kayo papayag dun sa iba ang pinapahalagahan yung kanilang samahan. Ayaw na ma-divide dahil daw sa doctrine. Talagang totoo, hindi lahat antimano ay nakakaisa agad ang isipan. Kasi iba-iba ang ating mga naging natanggap sa pagkaunawa. Pero para pagkaisahan, dito tayo bigyan natin ng authority yung scripture. Kasi ito yung kaisipan ng Diyos, ito yung instruction ng Diyos, ito yung authority na dapat natin panghawakan. Huwag na tayong manangan doon sa, basta naniniwala naman ako sa Diyos eh. Yung religious mindset, dapat umalis na tayo doon. Pumunta tayo sa katotohanan. Kaya sabi diyan, kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral nito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Huwag mo nang tanggapin sa iyong isipan. Makipagkaibigan tayo pero yung kanyang aral, huwag mo nang pahalagahan. Huwag mo nang tanggapin. Kaya nga, yung ating pag-aaral doon sa Ephesians chapter 4, yung sabi ng 14, sabi ng sa Tagalog, upang tayo ay huwag nang maging mga bata pa. O di ba? Malis ka na sa pagkabata, sa pagkaalipin, na nahahapay dito doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral na sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao at sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Pasinin niyo yan. Carried about with every wind of doctrine. So, yun po yung bigyan natin ng pahalaga na dapat na andun ka sa tamang doktrina o aral. Kaya huwag tayong papayag na ang ginagawa ng iba, lalo na ng organization, yung doctrine nila, iniingatan nila, at pag ikaw ay nagbago ng doctrine, ay ikaw ay parang nagkokos ng division. Sa kanila, magkokos ka ng division. Pero ang talagang iniingatan natin ay yung magkaroon ng division between sa tao at sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos, bilang tayo ay tao, ay doon, ang nagbabind sa atin ay yung kanyang aral, yung aral ni Kristo. Ano yung aral ni Kristo? Yung liwanag ng mabuting balita. Okay, tuloy natin. Ang isang problema pa, yung Matthew 15, 8-9. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Maraming ganyan. Halos lahat ng tao, ang bansang Israel, naniniwala sa Diyos. Pero sabi ni Jesus, nakita niya na ang bayang Israel ay ginagalang siya ng kanilang labi. Datapot ang kanilang puso malayo sa akin. 9, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Yun ang problema. Mas pinahalagahan pa yung salit-saling sabi. Yung mga turo ng tao kaysa sa turo ng salita ng Diyos. Bakit nga ba ganun ang naging problema? Yakagin mo sa Bible study. Walang panahon. Pero yung iniingatan nila, yung doctrine of man. So doon pa lang magiging maliwanag na hindi tayo hindi tayo kawawa. Wag nating maliitin ang ating sarili. Kasi kakaunti tayo. Ang importante ay talagang kilala ka ng Diyos at kilala mo ang Diyos. Kaya dapat nagkakaisa tayo sa pananampalataya, sa doktrina, sa aral. At hindi tayo natatangay ng hangin sa mga doktrina o aral, wind of doctrine sa magkabi-kabila. Bakit? Kasi dito malaya na tayo. Hindi na tayo anak sa pagkaalipin. Sabi ng Ephesians 14, verse 14, that we henceforth be no more children, hindi na tayo bata. Kasi ninyo po yung bata na dinadala sa magkabi-kabila ng hangin ng mga aral, mga daya ng tao, nadidisib tayo. Okay, so kailangan daw makita natin yung which cause Jesus has set you free. Dito, pag maliwanag sa iyo ang fullness ng ginawa ni Kristo, yung doctrine, yung aral, dinala ka sa
sa kalayaan, freedom. Dito, alipin. Balik tayo sa Galatians chapter 4. Sabi ng 23, gayunman ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. And then sabi ng 24, ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ito yan, yung dalawang nanay, babae. Ina sa pagkaalipin, ina sa kalayaan. Jerusalem na physical sa baba, sa pagkaalipin, yung physical Jerusalem. At dito naman, yung spiritual and heavenly Jerusalem. Kaya sabi diyan, ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay mula sa bundok ng Sinai, na ipinanganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay ang bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad sa Jerusalem ngayon. In that time, yung physical Jerusalem. Pag sinabing ngayon, yung panahon ng isinulat, yung sila'y naandoon sa physical Jerusalem, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Bakit? Kasi ayaw tanggapin yung inaalok na spiritual blessing, yung pangako na heavenly and spiritual. At nanatili sila sa physical pagkaalipin. Diba? Okay, tuloy natin. Ang Agar ngang ito ay ang bundok na Sinai. Nasa Arabia, ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas, heavenly, malaya na siyang ina natin. So, pag sinabing mula sa itaas, heavenly and spiritual, spiritual po yun. Spiritual blessing. Sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nanganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit pa ang anak ng pinabayaan kaysa anak ng may asawa. At ngayon mga kapatid, tulad ni Isaac, 28, ay mga anak sa pangako. Bakit si itinulad kay Isaac? Si Isaac po kasi ipinanganak sa pangako. Pag tumingin sila sa physical, hindi manganganak. Bakit? Baog sa natural si Sarah. Pero dahil pangako ng Diyos, kung maniniwala siya, magkakaanak ka, kahit lampasan mo yung natural na sitwasyon. Ganyan ang faith, mga kapatid. Kaya dinadala ka sa makalangit na pangako. Huwag kang titingin sa natural. Dahil pag ikay manatili sa blessing na physical, wala din yung pagkakaiba sa panahon nila, mananatili kang alipin. Kasi hindi mo naiintindihan, ang aral talaga is spiritual, pero far better. Lalampasan mo tong nakikita mo. Kaya hindi tayo nakapokus sa mga bagay na nakikita. Kaya maiengganyo ka sa pag-aaral, huwag kang mag-expect sa physical. Given na yan eh. Ulitin ko, given na po yung physical. Pag ikaw ay nagtanim, meron kang aanihin. Pag masipag ka, meron kang aanihin. Pero may time, minsan, nabibigo ka pa nga eh. Yan ang physical. Pero sa spiritual, hindi ka mapapahiya, sabi ni Pablo. Kaya yun ang dapat pinaka dapat trabahuhin at dapat gawin. Magkakaroon ng shift. Pag na-renew yung mind and be renewed in the spirit of your mind, nandun ka sa promise na, behold, I make all things new. Hindi na mababago, hindi na masisira. Yung kayamanan mananatili at hindi mananakaw. Yun yung sinasabi na magtipon kayo ng kayamanang hindi nananakaw, hindi kinakalawang, hindi nasisira. Ito yung kayamanang nananakaw, nasisira, kinakalawang. Pero ito, hindi ito mananakaw. Pag nasa iyo, iningatan mo, tinreasure mo, at lalo mo pang pinag-igi, kaya ang challenge ko po sa inyo, this year, 2026, sasamahan niyo ba ako? Lalo tayo magsisigasig sa mga bagay na pagpapalang espiritual ng Diyos. Amen?